Hello mga kalutong tinapay, at naandito na naman ako para magbigay sa inyo ng isang recipe na pwedeng-pwede nyong pagkakitaan. For today's video, ipapakita ko sa inyo yung aking mango pie na recipe. Saktong-sakto to dahil in season ngayon ang mga mangga. For starters, kailangan natin ng 1.2 kilograms ng mangga. Ito ay nagkakahalaga lang ng 60 pesos per kilo, pero sabi ng tindero, kapag maganda ka, ay 50 pesos na lang. Tapos ang sunod natin gagawin, hahatiin natin sa tatlo yung mangga. Tapos ang ibe-blender lang natin o yung sasalang natin sa food processor ay yung mga laman na pisngi lamang. Tapos, yung mga laman naman ng buto ay kakaskasin ko. Ito yung magsisilbing mga tidbits na buo-buo dun sa ating mango pie. Pagkatapos niyan, meron ako ditong 3/4 cup ng tubig, tapos tutunawin ko yung 3/4 cup din ng cornstarch. Gagawa tayo ng slurry para pampalapot dun sa ating gagawing mango pie filling. Pagkatapos, isasalang ko na sa kaserola yung ating piniyuri na mangga, and then papainitin ko to. Tapos maglalagay ako dito ng 1 cup ng sugar. Pwede kayong magbawas o kaya naman magdagdag pa ayon sa inyong panlasa. And then maglalagay din ako dito ng 1/4 cup ng lemon juice. Pwede mo rin tong i-substitute sa kalamansi, bali maglalagay ka lang dito ng nasa 3 o 4 na piraso. Tapos maglalagay din ako dito ng 1 kurot ng asin. Para pambasag lang yon dun sa tamis, at saka preservative na rin yung ating asin, kaya tayo naglalagay nun kahit sa mga sweets. Tapos ay papakuluan ko lang to at papainitin bago natin ilagay yung ating slurry. Pag nailagay na natin, dire-diretso lang yung halo kasi pwedeng magbuo-buo kagad yung ating mango puree. Gamit ko lang dito ay yung medium high heat, tapos halu-haluin ko lang to. Kapag lumapot na ito, ay tsaka naman natin ilalagay yung ating mga mangga na tidbits na galing dun sa ating mga buto. Pagkatapos nating ilagay yon, papakuluan pa natin to na mga nasa 3 minutes para siguradong hindi basta-basta nasisira, kasi kapag ang cornstarch ay hindi masyadong luto, mas madali yung mapanis. Pagkatapos nating lutuin yung filling, ay itatransfer natin to dun sa isang malinis na bowl. Tapos tatakpan natin to ng plastic o kaya ng cling wrap para hindi siya magkaroon ng film at hindi makasira ng texture. Kailangan muna natin itong palamigin bago natin to ipalaman. At para naman dun sa ating crust, gagamit tayo ng 600 grams ng all-purpose flour. Bale, 4 cups and 2 tablespoon ito. Pwede rin kayong gumamit dito ng 3rd class flour. And then para dun sa ating fats, maglalagay ako ng 200 grams ng shortening. Pwede rin kayong gumamit dito ng butter o kaya ng margarine. Pero pag margarine yung gagamitin nyo, ay wag na kayong maglagay ng asin. Tapos hahaluin ko lang to dun sa flour. Pabayaan nyo kung merong matirang buo-buo na shortening na hindi mapapahalo. Mas maganda yon kasi mas magiging malutong yung ating crust. And then maglalagay ako dito ng 2 teaspoon ng sugar at 1 teaspoon ng salt. And then maglalagay din ako dito ng 2/3 cup ng water. Bale, medyo kinulang to dun sa aking pakiramdam dun sa ating dough. So maglalagay ulit ako dito ng mga 1 tablespoon lang na tubig. And then bubuuin ko lang to hanggang sa mapagsama-sama na siya at ma-form na natin siya ng dough. Maganda itong dough na to kasi hindi siya mahirap i-handle, madali siyang i-flatten, tapos hindi siya basta-basta nabubutas. So kapag nabuo na natin tong dough, ibabalot ko to sa cling wrap o kaya pwede rin sa plastic. Tapos i-rest natin to for 30 minutes lang para lang mas ma-relax yung ating dough at hindi siya mahirap i-handle o i-flatten.
Pwede nyong gamitin tong recipe na to para do sa empanada, para sa tuna pies, o kahit anong pastry na gusto nyo maging malutong at pagka pinirito nyo, alam nyo yung nagbabubbles-bubbles yung crust. Itong recipe na ito ay pwede nyo ring i-bake, pero mas masarap para sa akin to kung ipa-fry natin siya. Kung i-bake nyo to ay i-bake nyo sa preheated oven na may 180 degrees Celsius for 30 to 40 minutes o until mag-brown siya. Maglalagay rin kayo ng egg wash dun sa inyong mga pies para mas maging maganda yung kanyang itsura. And after 30 minutes, magkakrak ako ng isang pirasong itlog at babatihin ito. Ito yung magiging pangsil natin para kapag piniprito natin yung ating mga mango pies ay hindi siya bubuka at hindi maglalabasan yung mga filling. Ito rin yung itsura ng ating mango pies once na lumamig na siya. Mas madali itong ipalaman kasi hindi siya masyadong liquidy. Pero kapag mainit ito, mainit bagong prito pa lang yung mga pies, ay medyo liquidy ito. Katulad nung nasa Jollibee na peach mango pie. Siya nga pala, meron na rin akong recipe nun na na-posted na 1 year ago. Kung gusto nyong i-check, ilalagay ko yung description link sa baba. So, ang gagawin natin, papanipisin lang natin yung dough. Nasa 60 grams itong dough na pinalaten ko. Tapos, maglalagay tayo dito ng 1.5 kutsara ng filling. Tapos, yung palibot ng ating crust ay lalagyan ko o papahiran ko ng itlog. Tapos, kapag nag-seal kayo, mag-iwan kayo ng at least nasa 1/2 inch na pagitan dun sa ikakat nyo para pumantay siya, para at least may allowance at hindi basta-basta nga bubuka yung ating mga mango pies. Etong recipe ito ay makakabuo ng nasa 21 pieces ng mango pies na medyo malalaki. Kung ayaw nyong iprito agad-agad lahat, ay pwede nyo itong i-freezer ng nasa 1 buwan o mahigit pa. Pero duda ako kung tatagal pa to ng 1 buwan kasi sobrang sarap nito at sigurado kong mamayat payain to ng mga bata. So kapag nasil nyo na siya, nilagyan ko lang siya ng print ng tinidor para at least meron siyang design. Tapos naman, kapag ititinda nyo to, mas maganda lagi kung ititinda nyo nga ito ng medyo bagong prito pa lang siya. Kasi kapag nahalipasan na siya ng kalahating araw, ay nababawasan na yung pagkalutong ng ating crust. Kaya mapapansin nyo dun sa video, habang mainit pa ay binalutan ko na siya ng parchment paper o kaya ng glasin para ma-preserve at mas mapahaba yung crispiness ng ating crust. Pwede nyo tong ibenta ng nasa 20 to 25 pesos ang isa. Pero kayo na rin ang bahala kasi nga medyo malalaki ito, kaya pwede nyo pang mas taasan yung presyo. Pagkatapos nating magbalot ay pwede kaagad natin tong iprito. Para matest yung mantika, nagwiwisik ako dito ng kaunting tubig at pagka medyo nagbubula-bula na siya o tumatalsik-talsik na, ay pwede na nating ilagay agad yung ating mga pies. Huwag nating ipainit agad masyado yung mantika kasi masyadong magbabrown agad yung ating mga mango pies at hindi na magiging malutong at mangingitim agad yung ating mga mango pies, hindi maganda ang itsura. Sa pagpiprito, gamit ko ang medium high na apoy. Hindi naman tayo tatagal dito ng 6 minutes kada isang batch na pagpiprito. Binalot ko itong mga mango pies natin habang mainit pa at bagong prito pa lamang para mas mapatagal yung crispiness ng ating mga mango pies. Mapapansin nyo na hindi siya sumisipsip ng mantika at hindi malangis yung ating mga mango pies ni hindi nga nabasa yung glasin paper na ipinangbalot ko dito.
At ito na nga yung recipe natin na mango pie. Sana ay nagustuhan nyo. Ito pong muli ang lutong tinapay. Magkita-kita tayong muli. Bye-bye!